Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2517. Sino ang nakakaalam ng lalaking may buhok na naghahanap lamang ng pera at naisip na madali silang binubuli? Ano ang gusto ko? Syempre, kailangan mong magbayad para rito. Ungol ng mahabang buhok, may galit sa mukha. Tumango si Daryl, shocked, at sinabing, ibibigay ko sa iyo. Pagkatapos, inilabas ni Daryl ang kanyang telepono at ililipat na ito sa kanya. Kung si Daryl ay nakatagpo ng mga ganitong sitwasyon sa nakaraan, tiyak na itinuro niya sa leksyon ang lalaking iyon. Gayunpaman, nais ni Daryl na siyasatin ang Endless Sky Organization sa araw na iyon, kaya ayaw niyang mag-abala ng sobra sa lalaking iyon. Higit sa lahat, nais ni Daryl na makakuha ng balita mula sa kanya. 1,000 pera dahil sa sobrang kooperatiba ni Daryl, kumislap ang mga mata ng taong may buhok. Ngumiti siya ng malisyoso at malamig na sinabi, sa palagay mo ay sapat na ang 1,000 pera upang matabyunan ako. Sa palagay mo humihingi ako ng pagkain, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kung bibigyan mo ako ng anumang mas mababa sa 10,000 pera, huwag mo ring isiping umalis. Ano 10,000 pera sa sandaling iyon? Nagalit si Jewel. Huwag subukang samantalahin iyon. Kinunot din ni Daryl ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay may mga pahiwatig ng hindi kanais-nais. Ito ay pagnanakaw sa sikat ng araw. Hindi ka ba masyadong malaki? Hindi kita kaibigan. Itigil ang pagsubok na maging palakaibigan sa akin. Napalubha din ang lalaki. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Bumili lang ako ng kotseng yun. Nagkaroon lamang ako ng ilang araw, at halos sirain ng mga tao ang pintura nito. Itigil ang pag-abala sa akin sa kalokohan na ito. Bigyan mo lang ako ng pera. Kung hindi, pinagsisisihan kita. Paano kung ayoko? Bahagyang nag-chuckle si Daryl habang sinabing malamig iyon. Nais niyang makipag-usap ng maayos sa lalaking iyon, na alam na magiging mayabang siya. Sigaw ng lalaking may buhok na buhok at binato ng isang suntok kay Daryl. Gusto ba niyang lumaban? Siya ni Daryl at hinawakan ang braso ng lalaki, pagkatapos, inilapat niya ito ng puwersa. Thud, thud, thud. Ang lalaking may buhok na buhok ay naramdaman lamang ang isang napakalaking puwersang hinugasan sa kanya. Nadapa siya ng 100 hakbang paatros bago siya damapa sa kanyang puwitan at umupo sa lupa. Naglakad si Daryl pasulong at tinanong, bakit ka nagbabaybay sa bahay ng Endless Sky Organization? Natigilan ng lalaki at medyo nagpapanik. Di nagtagal, bumalik siya sa kanyang katinuan. Hindi siya nag-reply ngunit mabilis na panangisda ang kanyang telepono. Nag-dial siya ng isang numero. Naranasan ko ang ilang kahirapan, mangyaring dumating sa lalong madaling panahon. Matapos ang tawag, itinago ng lalaking may buhok na buhok ang kanyang telepono at ninisyan si Daryl. Matigas na sinabi niya, how dare you not to run? Maghintay ka lang at makita. Tumawag ba siya para sa backup? Ngumiti si Daryl, mukha siyang kalmado. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pupunta kahit saan. Si Jewel naman ay nagpanik ng konti. Marahan niyang sinabi, ang Endless Sky Branch Hall ay malapit lang. Dapat ba nating pukawin ang mga ito? Saglit na nag-isip si Daryl. Sisigot na sana siya nang makita niya ang ilang sasakyan na dumating. Screech! Humihinto ang mga kotse sa tabi ng kalsada. Mabilis na bumaba mula sa sasakyan ang higit sa 10 kalalakihang nakaitim. Pagkatapos, isang babaeng nangakit ang mabilis na humantong sa kanila. Ang babae ay nakasuot ng mahabang pulang damit na may hitsura na mausok na pampaganda. Ang kanyang katawan ay masikip at sexing, may kaakit-akit at kaakit-akit na mga tampok sa mukha. Nagbigay siya ng isang pakiramdam ng pagiging higit. Ano ba ang babaeng may buhok na lalaking iyon ay isang babae, isang sexual, gayunman. Habang nagbubulungan siya sa sarili, hindi mapigilan ni Daryl na tumingin sa kanya ng mas matagal. Sa sandaling iyon, ang lalaking may buhok na buhok ay mabilis na lumapit sa kanya. Pinilit niyang ngumiti at binati, Ms. Field. Ang babaeng iyon ay si Sophia Field. Siya ay pangkalahatang tagapangasiwa ng sangay ng Blab Industries na Cloudbrook City.
Nang lumapit sa kanila si Sofia, sinulyapan muna niya si Daryl, pagkatapos ay nakasimangot at sinaway ang lalaking may buhok na, "Sinabi ko sa iyo na panatilihin ang relo sa branch hall. Bakit ka nagkagulo?" Ang lalaking may buhok na buhok ay nakaramdam ng pagkalumbay. "Miss Field, hindi ko ginawa iyon. Sila ang sadyang nagdulot ng gulo." Pagkatapos, sinabi niya sa mahinang boses, "Miss Field, sa palagay ko ang taong iyon ay mula sa Endless Sky Organization." Nang tanungin ni Daryl ang lalaki kung bakit siya naniniktik sa Endless Sky Organization, napagkamalang akala niya na si Daryl ay kasapi ng Endless Sky Organization. Kabanata 2518. Kumunat ang noo ni Sofia nang marinig iyon. Naglakad siya papunta kay Daryl na naka-high heels at malamig na nagtanong, "Galing ka ba sa Endless Sky Organization?" Malamig at pag-alit ang kanyang tono. Umiling si Daryl na may kalmadong ekspresyon. "Hindi ako galing sa Endless Sky. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan." Pagkatapos, tiningnan ni Daryl ang badge kay Sofia. Ngumiti siya. "Galing ka sa Blakely Industries?" Nagalit ang tingin ni Daryl kay Sofia. Galit na sigaw niya, "Ano ang binubuli mo? Maging mas seryoso. Kung hindi, ilalabas ko ang iyong mga mata." Agad na pinalibutan ng mga tauhan niya si Daryl at inirapan siya ng galit. Ngumiti si Daryl. "Maliit na isyu lamang ito. Kailangan bang ganito?" Tapos, tumingin si Daryl kay Sofia. "Bakit ka naniniktik sa Endless Sky Organization?" "Bakit ko sasabihin sa iyo?" Malamig na sumagot si Sofia, "Hindi mo pa nasasagot ang aking katanungan." Bumantong hininga si Daryl, alam niyang hindi siya makakakuha ng anumang impormasyon sa kanya. He chuckled and said, "Nasa Cloudbrook City ba ang iyong boss na si Felix Blakely?" Tumawag sa kanya, at sabihin sa kanya na nais ng isang matandang kaibigan na makilala siya. Natigilan si Sofia at ang mga tauhan niya. Napakamayabang ng pagsasalita ng lalaking iyon, at gusto pa niyang makita ang malaking boss. Di nagtagal, bumalik sa katinoan si Sofia. Nakangiti siyang ngumiti kay Daryl. "Oo naman, makikita mo ang aming boss. Tatawagan ko siya para sa iyo, ngunit kung magsisinungaling ka sa akin tungkol doon, kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan." Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawag si Felix. "Boss, may isang tao na nag-aangking kaibigan mo. Sinabi niya na nais niyang makipag-usap sa iyo." Matapos niyang makausap si Felix ng matino, ipinasa ni Sofia ang telepono kay Daryl. Ngumiti si Daryl at naglakad papunta sa gilid. "Kumusta? Sino ito sa kabilang banda?" Parang walang pasensya si Felix. "Ako ito," patag na sinabi ni Daryl. Sa sandaling iyon, kinilig si Felix nang marinig ang tinig ni Daryl. "Kapatid Daryl, magaling ka. Napakaraming tao ang nagsabi na may nangyari sa iyo 3 taon na ang nakakaraan. Huwag na natin itong pag-usapan ngayon. Nasa Cloudbrook City ako sa Yellow Sea Continent, iniimbestigahan ng Endless Sky Organization." "Tama nga pala, huwag ilantad ang aking pagkakakilanlan." "Naiintindihan." Matapos niyang bigyan si Felix ng ilang mga tagubilin, ibinalik ni Daryl ang telepono kay Sofia. "Boss, ang lalaking iyon ay manahimik ka na. Ano ang ibig mong sabihin? Tao siya ay isang mahalagang panauhin. Kung tatanungin ka niya ng isang katanungan, dapat mo siyang sagutin ng matapat. Kung maglakas loob ka, maaari ka lang umalis." Nanginginig si Sofia at nilingon si Daryl. Siya ay lubos na nasiyahan. Ang taong iyon ba ang mahalagang panauhin ng kanyang amo? Matapos niyang ibaba ang telepono, kinagat ni Sofia ang mga labi at naglakad papunta kay Daryl na naka-high heels. "Humihingi ako ng pasensya sa na-offend kita ngayon lang." Ano ang kanyang mga kalalakihan, kasama ang lalaking may buhok na buhok, ay naguguluhan. Si Sofia ay isa sa pinakamalakas na kababaihan sa Blakely Industries. Siya ay isang diyosa sa puso ng maraming tao. Sino mang nakakita sa kanya ay dapat magalang sa kanya. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na kailangan niyang yumuko sa taong nasa harapan niya. Ngumiti si Daryl at winagaway ang kamay. "Ayos lang. Hindi namin kailangang maging magalang. Hayaan mong tanungin kita, anong kaputin ang hawak ng Blakely Industries laban sa Endless Sky Organization? Bakit ka nagpadala ng mga tao upang tiktikan sila?" Kinagat ni Sofia ang labi. May nais siyang sabihin ngunit pinigilan niya ang sarili. Agad na naintindihan ni Daryl ang ibig niyang sabihin. Sinenyasan niya si Jule na sumakay sa sasakyan. Kabanata 2519.
Makalipas ang ilang minuto, nasa opisina na sila ng Blakely Industries. Si Sofia ay naglalagay ng tsaa para sa kanila. Pagkatapos, umupo si Sofia sa tapat ni Daryl at sinabi, kaya ganoon ang nangyari. Sa nagdaang 6 na buwan, ang Endless Sky Organization ay kumukuha ng mga kumpanya sa lahat upang mapalawak ang kanilang impluwensya sa mundo ng negosyo. Sa nagdaang 3 buwan, marami sa mga kumpanya sa Siyam na mainland ang nakuha. Ginagawa lang nila iyon upang kumita ng mas maraming pera at makapag-recruit ng higit pang mga alagad. Noong 1 buwan, isang tao mula sa Endless Sky Organization ang dumating upang makita ako at hiniling, sa akin na ibigay ang lahat ng Blake Industries sa Cloudbrook City sa kanila, na tinanggihan ko. Puno ng galit ang mukha ni Sofia. Ang sumunod na nangyari ay ang Endless Sky Organization na gumamit ng maruming taktika upang sirain ang mga negosyo ng aming kumpanya. Wala akong pagpipilian kundi mag-upo ng ilang mga magsasaka, kung sakali. Sa parehong oras, kumuha ako ng isang tao upang suriin ang sangay ng Endless Sky Organization dito. Gayunpaman, ang mga ito ay masyadong sneaky. Nitong nakaraang buwan, 5 beses na nilang binago ang kanilang mga lokasyon. Kaya't ganon ang kaso. Tumango si Daryl na napagtanto. Kasabay nito, medyo natigilan din siya. Ang Endless Sky Organization ay napakayaman na kaya nilang makakuha ng napakaraming mga kumpanya. Gayunpaman, pagkatapos makakuha ng napakaraming mga kumpanya at napakaraming yaman, nagsimula silang maging mga mapang-api. Hindi nakakagulat na nais sumali sa kanila ni Edwin Banks. Habang iniisip niya iyon, magpapatuloy na magtanong si Daryl ng higit pang mga katanungan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Sofia. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niya kung sino ito, tapos kinuha niya ito. Mahal kong Sofia, naiisip mo na ba ang sinabi ko sa iyo dati? Bigyan ang lahat ng iyong mga negosyo sa Cloudbrook City sa loob ng 1 buwan. Nasa kalahating buwan na ito isang mahinhin, malaswang boses ang umalingaw sa telepono. Sigaw ni Sofia, maaari mo lamang pangaripong sakupin ng Blakely Industries. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi kami susuko. Galit na galit si Sofia na nanginginig siya. Ang taong nasa kabilang dulo ay natigilan sandali bago siyang inisyan at sinabi, gaano katapang. Hindi masama. Alam ko na ang Blakely Industries ay may mga negosyo sa mainland, ngunit ang laban-laban sa amin ay hindi makakabuti sa inyong lahat. Naririnig ko na nakapag-recruit ka ng ilang mga magsasaka. Kung nais mong labanan ang walang katapusang langit, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayong gabi ng 8:00, ang pabrika na inabandona ay nasa kanlurang distrito. Away tayo kung hindi ka magpapakita, kukunin ko ito bilang isang pagsuko. Tapos tumawa yung tao. Bago pa tumugon si Sofia, nagbitay na sila. Napakadugong mayabang. Iningatan ni Sofia ang phone niya. Sa sobrang asar niya ay pinadyakan niya ang mga paa at ngumisi ang mga ngipin. Naglakad si Daryl pasulong at ngumiti. Inalaw niya siya at sinabi, huwag kang mag-alala. Kung nais nilang makipag-away, magtungo ako doon sa iyo ngayong gabi. Gusto mo bang pumunta na tigilan si Sofia at medyo nag-alala? Ang Endless Sky Organization ay medyo malakas. Mayroon silang isang malaking bilang ng mga makapangyarihang magsasaka. Natatakot lang ako sa ganun ang lalaking iyon ang panauhin ng kanyang amo. Hindi niya ito hinayaan na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Paano kung may mangyari sa kanya hindi niya matiis ang mga kahihinatnan? Ngumiti si Daryl, huwag kang mag-alala. Kung may mangyari man, sasabihin ko kay Felix mismo. Tumango si Sofia kahit medyo nag-aalala pa rin siya. Ngunit kapag nandyan na tayo, huwag maging mapusok, sabi niya. Kumuha ako ng maraming makapangyarihang magsasaka. O sige ngumiti si Daryl ngunit walang sinabi. Hanggat hindi nakakasalubong ni Daryl ang isang tulad ni Zhang Ju, wala siyang dapat ipag-alala. 7:30 ng gabi sa mga inabandunang pabrika sa kanlurang distrito ng Cloudbrook City. Ang lugar na iyon ay palaging malayo dahil malapit ito sa isang baog na burol. Ang pabrika ay inabandona ng higit sa 2 taon. Mayroong mga ligaw na palumpong saan man. Sa sandaling iyon, ang gabi ay bumagsak na, at pinamukha nito ang inabandunang pabrika. Sa pabrika, isang siga ay naiilawan, nag-iilaw ito sa paligid. Mahigit sa 10 tao ang gumagalang doon. Ang bawat isa sa kanila ay isang martial saint. Isang mapang-akit na lalaki ang umupo sa tabi ng apoy ng kampo.
Siya ang hallmaster ng Cloudbrook City Branch Hall ng Endless Sky Organization na si Hector Berg. Guro, sa palagay mo ba ay maglakas loob si Sofia na pumunta sa sandaling iyon? Ang isa sa kanyang mga tauhan ay lumakad pasulong at nagsindi ng sigarilyo para kay Hector habang maingat siyang tinanong sa kanya. Ito ay halos ang napagkasunduang oras, ngunit wala pa silang nakikita. Ang kanyang mga tauhan ay medyo naiinis. Kabanata 2520. Kinulubot ni Hector ang labi at munition. Siya ay susuko kung hindi siya ay darating. Makakatipid kami ng kaunting pagsisikap at hayagan na kunin ang mga negosyo ng Blakely Industries. Hector exuded kumpiyansa kapag sinabi niya iyon. Sa nakaraang 3 buwan, si Hector ay nakipag-usap kay Sofia ng higit sa 1 beses, at sa bawat oras, si Sofia ay nasa isang kawalan. Kaya't, sigurado si Hector na hindi maglalakas loob si Sofia na bumukas sa gabing iyon. Kung paanong inisip niya tungkol dito, Hector nadama ng isang maliit na awa. Ngunit, totoo lang, umaasa ako na siya ay darating. Duguan walang bahid ang kanyang katawan. Kung mararanasan ko siya ngayong gabi, sulit ang paglalakbay na ito. Tumawa siya. Nagsimulang tumawa rin ang kanyang mga tauhan, na puno ng mali siya ang kanilang mukha. Oo, talagang kamangha-mangha ang babaeng iyon. Master, kung Sofia got saktan at nahulog sa aming mga kamay, gusto mo magkaroon ng pangunahing pagkain, ngunit mag-iwan ng ilang para sa amin pati na rin. Oo, hikikerd at sinabi, huwag mag-alala, sa pamamagitan ng pagkatapos, ang lahat na nakikipaglaban ngayong gabi ay makakakuha ng ilang. Hector naging isang bandido sa mundo ng cultivator sa Yellow Sea kontinente. Ang isang sekta ay sa pagbabantay para sa kanya. Sa huli, dahil sa desperasyon, tumalikod siya sa Endless Sky Organization. Siya ay may bisyo at malupit. Ang mga na-target niya ay magtatapos sa kalunos-lunos. Sa araw na iyon, ang mga order mula sa mataas ay pinuntirya ni Hector na si Sofia. Guro, may sasakyang darating. Habang nagbibiruan sila, biglang may isang disipulo na itinuro ang maburol na kalsada sa harapan nila at sumigaw ng buong tuwa. Mabilis. Manatili tayo sa aming orihinal na plano. Magtakip kayo lahat. Itinapon ni Hector ang kanyang sigarilyo at tuwang-tuwa na bulalas. Oo, ang lahat ng kanyang mga tropa ay umalis sa kanyang utos. Kasabay nito, isang kotse ang dahan-daw ang umabot sa kalsada sa labas ng pabrika. Huminto ito sa wakas sa labas ng pabrika. Pagkatapos, isang lalaki at isang ginang ang bumaba mula sa sasakyan. Si Daryl at Sofia iyon. Tumanggi si Daryl na isama si Jewel dahil nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Hindi maipaliwanag na kinakabahan si Sofia habang nakatingin sa bintana sa inabandunang pabrika sa kalagitnaan ng gabi. Nais ni Sofia na magdala ng maraming lalaki, ngunit pinilit ni Daryl na huwag magdala kahit kanino. Kinabahan si Sofia, ngunit hindi niya alam kung paano makumbinsi si Daryl. Mister, sa sandaling iyon, habang tinitingnan ni Sofia ang madilim na paligid ng pabrika, kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, si Hector Berg, ang hallmaster ng Cloudbrook City Endless Sky Organization na sangay, ay isang napakatusong tao. Siya ay dating labag sa mundo ng mga magsasaka, ayon sa narinig ko. Dapat tayong mag-ingat labis ang kaba ni Sofia. Kung alam niya kanina, maraming mga tao sana ang isasama niya. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Daryl. Basag ang ngisi niya. Mabuti na lang. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong. Sabay kaba at balisa si Sofia. Mabilis siyang sumunod sa suit. Swoosh! Sa bonfire, maging si Hector o ang mga kalalakihan na nagtatago sa buong lugar, lahat sila ay tumingin kay Sofia. Malapit na mag-pop ang kanilang mga mata. Napakaganda. Tunay na napakarilag. Sa sandaling iyon, si Sofia ay nagsuot ng mahabang itim na damit na nagbigay ng isang malamig at malayong aura. Sa gabi, siya ay hindi masabi sexing. Ang sinumang lalaking nakakita sa kanya ay makakaramdam ng isang pag-akyat ng primitive na pagnanasa. Dahan-daang tumayo si Hector at tiningnan ng mabuti si Sofia. Ngumiti siya at sinabing, ang aking magandang Sofia, tinupad mo ang iyong salita. Ganon dahil isang tao lang ang dinala mo, balak mong sumuko.